Hey, what's up? Welcome back to sa ating Child Eats and Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At ngayon pag-uusapan natin itong isang video na kung saan ay parang napikon na itong ating PCO Yusek mga babayan. Dito po kaya Eden Santos. Grabe kasi paulit-ulit nga naman kasi yung kanyang tanong dito kay Yusek Castro tungkol po doon sa hair follicle test na yan. At parang napikon na etong si Yusek mga kababayan, kaya sinagot na niya si Eden Santos ng paulit-ulit. Alam nyo, ako para sa akin, okay lang yung attitude ni ni Yusek Castro. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi uubra yung yung mga bully sa kanya, lalo na pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, which is yung kasi yung yung trabaho niya, para kasi siyang mouthpiece. Baga para siyang tawag natin dito, siya yung tagapagsalita 'di ba, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So may mga tanong na directly sinasagot niya. 'Di ba? Para siyang shock absorber, Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so panoorin natin tong video na to mga kababayan. Kayo ba, pag kami nagtatanong sa inyo at paulit-ulit, ano yung nararamdaman ninyo? Siyempre, ikaw mapipikong ka rin di ba? Parang ilang beses ko na sinabi yan, ilang beses ko na sinagot yan. Tapos itatanong mo na naman. Parang wala honestly sa akin parang wala siyang ibang maitanong kundi yung sa hair follicle test na. Okay, so alamin natin tong balita na to mga babayan. Okay, let's go. Eden Santos, Net 25. Kaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang Sorry hindi ko mapigilang hindi tumawa mga kababayan kasi ilang beses na to sinagot, At mismong si Harry Roque, alam niya yung sagot 'Di ba? Dahil yung sagot ngayon, yun din yung sagot niya dati. Naalala niyo mga kababayan, hinamon din yan. Ang dating Pangulong Duterte na magpa-drug test ni Trillanes. 'Di ba? Pero hindi rin po siya nagpa-drug test. Diba? So, anong inaano nyo ngayon? Anong hinahamon nyo ngayon? Kung sila nga, hindi nga nagpa-drug test. Drug test na yan, samantalang yung Pangulong Bongbong Marcos natin, sinabi nila na magpa-drug test ang Pangulong Bongbong Marcos. O yung mga tumatakbong presidente. Nagpa-drug test yung Pangulo natin. Nag-negative yung drug test ng Pangulo natin. Pero sila ba't ini-insist nila? At magpasa hanggang ngayon, paulit-ulit sila. Diba? Wala na ba katapusan yung issue nila? Alam nyo ganyan sila, Pag gumawa sila ng issue dyan sa kabilang parlor, paulit-ulit, kahit sinagot mo na, yung pa rin yung issue nila. Diba? Non-stop yan. Only yan. Walang kamatayan yung issue nila. Kahit pasagutin mo na yan. Hindi sila tumitigil dun sa issue na yun. Samantalang yung Pangulo natin, mga babayan, pagka gumagawa ng maganda, pilit nilang tinatabunan ng issue. Bakit? Bakit nila ginagawa yon? Kasi ayaw nilang lumabas yung magandang ginagawa ng Pangulo natin, netong mga trolls na to. 'Di ba?
ayaw nilang lumalabas sa sambayan ng Pilipino yung mga proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos. Pilit nilang tinatabunan yung mga proyekto na yan. Pilit nilang tinatabunan yung magagandang ginagawa ng Pangulo natin. Diba? Ang gusto nilang gawin, no, tabunan, no, ng mga issue ang ginagawa ng Pangulo natin para lumabas na magaling yung sa kanilang kabilang parlor. Honestly, no, ako yan lang po yun napapansin ko sa kanila. No, unlimited, mga kababayan, non-stop yung ginagawa nilang paninira sa Pangulong Bongbong Marcos. No, walang tigil. 'Di ba paulit-ulit yung issue nila? 'Di ba nakakasawa na rin? 'Di ba? Maipakita daw yung sinseridad po ng ating Pangulo. Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinseridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Alam nyo, kung makikita nyo lang to, mga babayan, sa mas malaking screen, makikita nyo yung ibang reporter dito. Parang yung isa napapatingin na lang sa kanya, 'di ba? Yung isa ayun parang natatawa na lang sa kanya. 'Di ba? Kasi ilang beses na sinagot 'yan eh. Yung baga parang siguro iniisip nila, ano ba 'yan? Yan na naman yung tanong mo. 'Di ba? Ulit-ulit, paulit-ulit. Uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Visit. Ulit-ulit. Ulitin natin. Ulitin natin siya, mga babayan. Nakakatuwa. Kasundo sa mga Duterte. Ang saya-saya ni Yusek. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinseridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit. Uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Di ba? Fake na yung video na pinapakalat nila no, na gumagamit yung Pangulo natin. Di ba? So, hindi sila tumitigil doon, mga kababayan. Yung pa rin yung issue nila. Para silang alam mo yung, nandito na tayo sa makabagong panahon, pero sila nandun pa rin, no, sa Stone Age. Nandun pa rin sila. Hindi sila nakaka-move on doon, mga kababayan. Kahit pa sinasabi, no, na di umano, sila rin. No, yung may pakananon. Diba? Sila rin yung gumawa ng video na yun. Diba, mga kababayan? Nilaglag na sila isiniwalat na sila. Diba? Ni talakera. Ano pang gagawin natin dyan? Yun na lang din yung issue nila. Diba? Alam mo, mabuti pa, ito si Atty. Harry Roque, umuwi ka na lang dito sa Pilipinas. Yusek, follow-up lang po. Follow-up pa. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. So, saan sila nagbabase yung sinasabi dito na itong reporter? Okay, so ito question lang sa kanya. Doon kasi nagsimula yung issue. Diba kaya siya hair follicle test doon sa sinasabi na video na yon. Okay, so ano pa yung ibang issue? Diba? Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit. Paulit-ulit po ulit? Medical test po ulit? Yun po yung ilan sa tingin nyo ba, meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para
magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow-up, Ivan Mayrina, Jim. Sige, di ba mga kababayan? Grabe, no, yung gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay magsasakripisyo na siya, no, para lang sa lahat, no, sa kapakanan ng lahat, para sa katahimikan ng lahat, para maging maayos na ang lahat, no, para makapagtrabaho na ang lahat at mawala na yung politika na yan. Di ba, para nakafocus na tayo sa kung ano yung mga dapat gawin na proyekto, no, kung ano yung mga dapat na gawing trabaho para sa sambayan ng Pilipino. Diba, magsasakripisyo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. No, napakatindi po ng gagawin na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, yan. Anong masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment down sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. And hell.